Pugis, so muli dito at welcome guys sa aking channel Malyares Garden. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon kung paano tayo mag-uumpisang mag-graft sa ating mga RS. Kasi kailangan natin, alam natin yung yung gagawin natin para tuluyan na mabubuhay yung ating mga graft na bougainvillea, di ba? Dapat po yung kukunin natin na mga RS na mga nabibili natin. Siyempre yan mga hinupa yan, hindi natin alam kung ilang araw na yan na nakahukay, nakatanggal sa lupa. Dapat yan, bago natin grapan yan, bubuhayin muna natin. Hindi yung pagkakuha natin, tatanim natin sapat pagka mag-grap na tayo. Yan. Kasi maraming mga pumapalpak na nag-grap kasi ganun. Kung minsan, nabuhay yung grap pero hindi naman nagtuloy na nabuhay yung puno. Kaya sayang lang din. Pag nagtagal-tagal yun, wala din. Natutsugi din yung grap nyo kasi yung ugat niya hindi nagtuloy. Kailangan bago tayo mag-grap ganito. Dapat pag kinuha natin, kahit na kinukay natin, kinuha natin, dapat bubuhayin muna natin siya na ganyan. No? Alam nyo ito, yung mga kinuha ko nito, yung mga dati na mga rare ito. Rare varieties ito pero ito laos na. Hindi na marami na kasi mga lumabas na mas magaganda. Ito kasi yung mga nandito sa akin na to, yung dati ko pa mga bougainvillea na mga unang patubo na mga rare. Pero mga giant siya. Kaya alam niyo pagka mga giant yung mga bougainvillea, hindi masyado pansinin kasi kailangan lumaki pa siya ng lumaki bago siya mamulaklak. Kaya ginawa ko na lang siya ng mga RS. Ito kagaya dito. Natin nyo. Ito, dati rare ito. Ito rare din dati. Nakita nyo, variegated siya. Oh. Hindi ko na matandaan yung mga parang Manila batik, parang ganyan. Pero hindi ko matandaan yung pangalan niya. Kasi ito, ang lakas lumaki. Bago siya mamulaklak, mapakataas na. Kaya ginawa ko, di ba pinakita ko sa inyo dati na pinaugat ko siya sa ground. Nakapat siya pero nag-ugat siya sa ground kaya mas lalo siyang lumaki. Ayan natin lang. Pero dahon, ang ganda. Ayan. Ito pwede ng grapan. Ito kasi siguradong buhay na siya, di ba? Papakilala ko sa inyo yung mga nandito na mga igagrapan na lang natin. Hindi natin bubuhayin yung maaari kung may babuhay na isang sanga siya, pwede natin pagtuloyin kasi isang dagdag pa kasi maganda naman. Ito maganda, di ba makita nyo? Ayan. Ito naman, ito yung may isang malakas lumaki. Maganda rin ang bulaklak nito dati. Papansin nyo, ito yung Isplus butterfly. Tubo ko din sa ground, pinaugat ko. Gagawin ko na lang RS, gagarapan ko na lang siya. Pinapakilala ko sa inyo, dati ito kasi ito, mga magagandang mga variety ba? Kita nyo, di ba? Pero ito yung malalakas lumaki talaga ito mga ito. Kahit na ipat mo lang ito, tataas siya bago mamulaklak. Pagka tinirim mo naman siya, hindi siya mamulaklak ng gusto kasi kukonti yung sanga niya. Hindi kagaya dito, tinitrim ko dati ito pero ito lang naging sanga niya. Hindi kagaya ng dati yung mga dwarf na marami sanga. Ito, buti pa ito, nagsasanga maigi. Ito is plus butterfly. Kasi hindi masyadong pansinin sa mga market itong ganito. Dalang na siyang mabili. Ito naman, yung Citra. Ito. Napakalakas din na makita Citra, India Sintra. Yung unang Citra pa lang. Ito. Ay, di ba yan mga dati yan, mga sikat na sikat, di ba? Yung mga Citra na ito naman, yung nakita niyo ito, sikat din dati ito. Pero pinaugat ko nga sa kaya magsilaki, gagarapan ko na lang. Ito yung dark one. Ito. Di ba ang ganda no, yung dark yung bulaklak niya. Pero gagawin ko na lang siyang RS ngayon. Ito. Yung mga iba kasi, yung mga nahuli ko ng mga kinuha, kukunti pa yung mga usbong. Pero ang gagawin nyo nga, bago nyo grapan,
dapat buhay na ganito na. Ito pwede ng grapan ito kasi buhay na. Huwag kayong magagrap na walang usbong at hindi kayo nakakasure na mabubuhay. Kasi marami na nabibili tayo ng mga ganito. Tinanim natin pero hindi nagtutuloy na mabuhay. Merong pa isa-isa, dalawa, ganyan na hindi nagtutuloy. Lalo pag ginarapan ninyo na hindi pa siya nakarecover, lalo siya machuchugi. Kasi mahihirapan siya eh. Kasi may graft na siya, bubuhayin niya yung graft, pero yung ugat niya hindi pa masyado na stable. Lalo siya machuchugi. Kumisan, nabuhay yung graft pero hindi naman nabuhay yung pinaka-RS niya. O, kagaya dito. Ito, ito nga pinakilala ko sa inyo. Dark one. Yan. Ito iba rin ito. Kaya lang hindi ko makilala kasi wala pang masyadong dahon. Kagaya dito, sabi namin hindi nahuhuli siya, hindi siya mag-uusbong. Pero ayun may usbong na. Ibig sabihin buhay na. Pwede na nating grapan yung mga yan. Basta nagka-usbong siya, pwede na. Kasi green naman ito, mga ganito. Mukhay naman. Sasalutin nyo yan, tutuklopin nyo ng ganyan na yan. Makikita nyo green. Ayan. Dapat may usbong lang. Kaya dito may mga usbong. Ayan. Yun ang pinaka bago kayo mag-grap, siyempre kung mga baguhan pa lang kayo, yun ang sure ninyo na buhay yung gagrapan nyo. Kasi kung bagong bili natin, gagrapan na natin, kahit ilang beses natin grapan yan, baka hindi mabuhay kasi hindi natin sure na buhay yung pinaka-RS niya. Kagaya dito, ayan mabuhay na siya. Mga rare dati yan. Yan, yung mga yan. Diba? Ito, malaki ng puno nito. Nagusbong na rin. May usbong dyan. Dito nakita ko, ay may usbong din dito. Kasi parang nalalanta dito. Pero hindi usbong siya. Ayan. So, tips ko sa mga baguhan pa lang na magsasanay mag-grab. Dapat buhayin nyo muna yung pinaka-RS niya bago kayo mag-grab. Kasi may mga iba na magko-comment ganun. Siyempre, para malaman nila o malaman ninyo. Shoutout nyo po pala kay Ma'am Milagros Lot, pagkarang kay Sander na laging nagko-comment sa ating video. At saka yung mga iba, sa susunod ko na kayo isa-shoutout. Titingnan ko dun sa mga comment nyo, baka bukas shoutout ko kayong lahat. O, ganun lang. Yun ang na-tips ko sa inyo. Kaya yung mga bougainvillea natin na yung mga huwag kayong manghinayang doon sa mga lumalaki. Diba lumalaki na yan, gawin nyo na lang na RS. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bye bye!